Nang magkagayoy nagpatuloy si Jacob ng kanyang paglalakbay, at napasalupain ng mga anak ng silanganan. At siya'y tumingin, at nakakita ng isang balon sa parang, at narito, may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon pinaiinom ang mga kawan, at ang batong nasa ibabaw ng lobby ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan, at kanilang iginugulong ang batong nasa ibabaw ng lobby ng balon. At pinaiinom ang mga tupa, at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng lobby ng balon sa dako ni yaon. At sinabi sa kanila ni Jacob, Mga kapatid ko, taga-saan kayo? at kanilang sinabi, Tagaharan kami. at sinabi niya sa kanila, Nakikilala ba ninyo sila ba na anak ni Nicole? at kanilang sinabi, Nakikilala namin siya. at sinabi niya sa kanila, Siya ba'y mabuti? at kanilang sinabi, Siya'y mabuti, at narito, si Raquel na kanyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. at sinabi niya, Narito, maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop. Painumin ninyo ang mga tupa, at inyo silang pasabsabin. at kanilang sinabi, Hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng kawan at igugulong ang bato mula sa labi ng balon, gayon na aming pinaiinom ang mga tupa. samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari, nang makita ni Jacob si Raquel na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at ang mga tupa ni Laban na kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa lobby ng balon, at pinainom ang kawan ni Laban, na kapatid ng kanyang ina. At hinagka ni Jacob si Raquel, at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Raquel ay sinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban, na kanyang ama, at anak siya ni Rebecca, at siya'y tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. At nangyari, nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob, na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong, at kanyang niyakap at kanyang hinagkan, at kanyang dinala sa kanyang bahay. At isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, Tunay na ikaw ay aking buto at aking laman. at dumuon sa kanyang 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, Sapagkat ikaw ay aking pamangkin ay nararapat ka ba maglingkod sa akin ng walang bayan? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kopahan mo. at may 2 anak na babae si Laban, ang pangalan ng panganay ay Lea, at ang pangalan ng bunso ay Raquel. At ang mga mata ni Lea ay mapupungay, natapwat si Raquel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Raquel, at kanyang sinabi, Paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. at sinabi ni Laban, Magaling ang ibigay ko siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. at naglingkod si Jacob dahil kay Raquel, na 7 taon, at sa kanya'y naging parang ilang araw, dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, Ibigay mo sa akin ang aking asawa, sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa kanya. at pinisan ni Laban ang lahat ng tao roon at siya'y gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan, na kanyang kinuha si Lea na kanyang anak at dinala niya kay Jacob, at siya'y sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Lea ay ibinigay na pinaka-alilang babae ang kanyang alilang si Zilpa. At nangyari, na sa kinaumagahan, narito't si Lea, at kanyang sinabi kay Laban, Ano itong ginawa mo sa akin? Hindi bakit ha pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit mo na ako dinaya? at sinabi ni Laban, Hindi ginagawa ang ganyan dito sa amin dako na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang kanyang 1 linggo at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin. At gayon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang 1 linggo nito, at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Raquel ay ibinigay ni Laban na pinaka-alilang babae ang kanyang alilang si Bilha. At sumiping din naman si Jacob kay Raquel, at kanya namang inibig si Raquel ng higit kay Lea, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Lea ay kinapopotan niya, at binuksan ang kanyang bahay bata, datapwat si Raquel ay baog. At naglihi si Lea, at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi,
sapagkat nilanap ng Panginoon ng aking kapigatian dahil sa mayuhi mamahalin ako ng aking asawa, At nagliliuli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapuputan na ibinigay rin naman sa akin ito. at pinangalan niyang Simeon. At nagliliuli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, Ngayon masasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki. kaya't pinangalan niyang Levi. At muling naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, Ngayon aking pupurihin ang Panginoon. kaya't pinangalang Juda at hindi na nanganak.